Hello mga kahabi, kamusta? Ako uli. Samahan nyo ako mga kahabi. Kakablog ko lang kanina ng video. Ewan ko kailan ko may edit. Yun yung para bang pa-intro uli sa pagbablog natin. Tapos naisipan ko, total magpapakain din naman ako today. Bibideo ko na din. So mga kahabi, samahan nyo ako. Pakainin sila ng mga Indian ring neck natin. Samahan nyo ako na pakainin sila. So, ang plano ko today, magkukuha ulit ako ng bayabas. Kasi may mga bayabas kami rito na puno. Tapos lagi yung, ewan ko kung ano ba ang bayabas, pero yung mga bayabas dito sa amin, parang whole year round may bunga eh. So, mamimitas tayo mga kabi, manunungkit tayo. Tapos, bumili na rin ako ng seeds kanina sa poultry supply. Bumili na rin ako ng seeds para sa kanila. Tapos, tara, samahan nyo ako, papakain tayo ng ibon. So mga kabi, manunungkit tayo ng bunga ng bayabas. Papakain natin to dun sa sa mga ring neck. Kasi hindi lang sila pwedeng seeds lang. Kailangan meron din silang prutas. Nalaman ko to kay Madam Ronet kasi nung dati bumili ako ng budget kay Ma'am Ronet. Nabanggit ko sa kanya na meron kaming puno ng bayabas. Tapos sabi niya pa, pwede raw dalang ko siya. Kasi bibigyan niya dun sa Indian ring neck niya. Yan, hirap mag-video pala ng mag-isa. Tapos nanunungkit. Ito. Ayan, puno ng bayabas namin. Marami kaming puno ng bayabas dito eh. Kaya sagana to. Sagana kami sa bayabas dito. So yun nga makakahabi. Naka na tayo. Nakakuha na tayo ng mga bayabas. So ito yung nakuha natin. Ayan mga kahabi. So ilan to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 na piraso. Pwede na siguro to mga kahabi kasi hindi naman natin kailangan ng sobrang dami. At 6 lang sila. No? So bukod dito, bukod sa bayabas, magbibigay din tayo ng seeds mga kahabi kasi siyempre, hindi sila pwedeng puro gulay, prutas gulay lang. So, magbibigay tayo sa kanila ng seeds. So, tara mga kabi. Punta tayo dun sa aviary. So, nakakamiss gawin to. Ngayon ko lang uli ginawa ito, mag-alaga ng ibon. So, nakakamiss din pala. So, hindi ko na uugasan to. Kasi pure organic tayo dito mga kabi. Naulanan naman na to, so hugas na. So ito pa mga kahabi, meron pa kaming puno rito ng bayabas. Ayan yung mapapansin nyo, puno ng bayabas yan, dami yan. Siyempre di naman natin kailangan kunin lahat. Ito dami po, mga malalaki na din. Ayan, kita nyo naman. Tapos narinig ko kay Sir Aldwin, kay Idol Aldwin Francisco na kung mapapansin nyo kasi yung aviary ni Idol Aldwin, ano siya, mapuno. So parang meron siyang post dati na basa ko lang, no? Yung mga binibigay niya sa mga Indian ring neck niya din, binibigyan niya ng mga mga napupulot lang niya sa sahig na bagong laglag na mga mangga. Parang nakita ko yata sa post niya yun eh. So ito, yung mga mangga dito nagbubulaklak na. Yan. So kapag kapag nagbunga na, yan, panibagong source of diet din yan sa mga ibon na pakakainin natin dito sa mga Indian ring neck. So, dadaling ko muna to. Pitas ko na bayabas. Muna ako, kunin ko yung seeds na binili ko. So, mahal na pala ng ngayon, African mix mga kahabi. Dati nung nag-start ako mag-alaga ng African lovebirds, ang African mix nasa 45 lang yata o 42. Ngayon, nasa 60 68. Mga ganon. Yan. Yan. Oops. Patong mga na tayo dito.
Yan mga kahabi. So ang malaki ng tinaas ng presyo talaga. Hindi lang sa mga hindi lang sa bigas, hindi lang sa lahat talaga. So yun nga mga kahabi, nung last na nag-ibon din ako, 1 year ago, nung active pa talaga akong bumili ng mga pagkain ng ibon. Parang ang taas na rin nung time na yun, pero iba talaga, mas mataas talaga ngayon. Yan. So ito, bumili ako ng 5 kilo muna na African mix. Yan, kasi yung African mix, ano to? Mix to para sa mga African at sa mga medium birds. Ito yung pinagkainan nila kahapon. Binigyan ko rin. Bukas baka maglinis din ako. Kasi makalat na. Ayan, ito pinagkainan nila. Bayabas. Lumang bayabas. So maglalagay tayo ng bago. So kukunin ko lang tong lagayan ko na to, mga luma, mga dati kong gamit to para sa mga ibon ko nun eh. So lalagay lang natin dyan yung bayabas. Yan. Bayabas diet, dagdag. Ang dami pala na ito. Kala ko konti lang, pero madami-dami rin pala. Yan. Tapos lalagay natin sa loob. Yan. Another diet, source of ano nila, source of food. Ayan. Ayan mga kahabi, kita nyo na. Tapos kunin natin yung pakainan. Ayan, medyo wala na, ubos na to eh. Ang weird ng feeling mga kahabi kasi ngayon na lang ulit ako nagkaroon ng routine na ganito magpapakain ng ibon. So yung mga gamit ko dito, yung mga gamit ko rin sa aviary, mga kung saan na napunta, no? Kung saan na napunta, hindi ko na alam kung nasaan, pero andito lang yun. Yung alam, hindi ko makita kung nasaan. Yan, so magpapakain tayo. Yan. So tayo, scoop lang. Ayun nga mga kahabi, hindi pa ako sanay kung gaano karami kinakain na itong mga ano na to, Indian ringnecks. So tatansyahin natin muna, hindi tayo magbibigay ng masyado marami. Meron naman silang prutas. Tapos mukhang may tira pa naman yung kahapon na seeds na nilagay ko. Ayan. So lalagay lang tayo ng pang segunda. Ayan mga kahabi. Sana ma-enjoy ng mga Indian ringneck to. Observe natin kung paano yung diet na itong mga to. Ayan. Tanggalin ko muna to kasi mga pinagkainan na to kahapon. Tanggalin mo natin. Ayan. Ayun, sensya na mga kahabi, may stress sila. Ayan, hindi pa kasi sila comfortable, hindi pa sila sanay sa presence ko mga kahabi. Ayan. So ulitin ko itong 6 na Indian ringneck. Ayan, di yan akin, paalaga lang yan ng tropa. Ang akin talaga itong 2 kakatil dito. Yan yung mga natira kong ibon galing sa ating lumang aviary. Sila yung natira. Kasi mga Indian ringneck. Yan lang mga kahabi, no? Ito, ulitin ko. Ayan, mga bayabas. Tapos seeds. Yan, hindi ko na alam kung kakainin ng kakatil yan, pero tingnan natin, observe natin. Pero alam ko itong mga Indian ringneck kakainin nila yan. Nakita ko yan kay Madam Ronet, no? Kung kainin nila yung bayabas, dinadakma nilang ganun, para bang tao din. Hinahawakan nila yung hinahawakan nilang ganun, ginagrab nila. Kinakain nila na ganun, para bang nag-i-snack lang na tao. So yun, hopefully mga kahabi, no? Mag-extra time tayo bukas. At kung nag-extra time tayo bukas, try ko maglinis-linis. Yan, kasi masukal pa dito eh. Talagang tinambak dito lahat. Yan, mga gamit to, mga bike ko to. Yan, mga kahoy-kahoy dito na ginamit. Yan, tapos yung mga nest box. Yan, kung ano na nandito eh. Naging tambakan na tong lugar na to eh. Yan, tapos mga cases sa business ng nanay ko kasi meron silang tindahan. Meron silang sari-sari store. Kaya, yan, may mga case ng soft drinks dito. Sa kabila, dito nakalagay yung natin. Ayan, dito nakalagay yung mga cages natin. Yan, mga lumang cages. Yung mga poop tray, tinanggal ko na yung iba. Hindi ko alam kung saan ko na ilagay.
No, sana maalala ko sa ko nilagay kasi sobrang out of it talaga ako mga kahabi. Talagang nung wala na, nung as in na ibenta ko na or na-dispose ko na, ipamigay ko na iba. Nung 2 kakatil na lang meron ako. Yun, mga 1 taong gano'n, 2 kakatil lang ang meron ako. So either, no mga kabi, kung iiwan ko dito, ayun pag-iisipan ko kung iiwan ko muna sila dito, aayusin ko na lang to, ganyan. O ililipat ko sila ng pwesto. No, kasi regardless magiging open aviary rin pa rin eh. Hindi naman maka-close kasi ang close aviary yung may kahit makawala yung ibon sa cage, hindi sila makakalabas sa aviary dito. Yan pretty much. Pag nakawala sila diyan sa cage, babay na. Yan dito. So tingnan natin kung anong kaganapan, no? Kung anong mapapagdesisyonan. Pero ang sigurado lang ako ay makikita nyo mga kahabi kung anong mga mangyayari. Dahil i-document ko nga yung mga galaw ko rito. So, hopefully sa mga susunod mga kahabi, try natin magpakain ng iba pang pagkain dito sa mga Indian ringneck. Try natin pakainin sila ng medyo magastos kasi mga kahabi kapag bibili ka ng prutas. So, sana soon, no, magbunga na yung puno ng mangga rito para di na natin kailangan bumili, pipitas lang tayo. Tapos, try natin pakainin sila ng gulay sa susunod na vlog. No? So, yan, hindi pa sila kakain ngayon kasi stress pa sila, hindi pa sila sanay sa presence ko. Yan. Tapos itong mga kakatil ko rin, hindi rin sila sanay masyado sa presence ng tao kasi iniiwan ko lang sila rito, pinapakain ko silang sila good for 2 days. Yun, tapos iniiwan ko na dyan, bahala na sila. Kaya hindi rin sila masyadong sanay sa presence ng tao. Hindi rin sila ganun ka sanay sa akin kahit ilang taon na sila sa akin. So sana masanay din sila soon para ma-videohan natin kung paano sila kumain ng pagkain. Kasi di ba nakakatuwa manood ng ganun eh. Nakakatuwa manood ng yung mga ibon kumakain. So soon mag-video tayo. So I guess yun lang mga kahabi, no? Kung nagustuhan niyo itong video na to, please hit that like button, no? Subscribe, hindi pa kayo nakasubscribe. Tapos comment down below mga kahabi kung meron kayong questions, suggestions, kung meron kayong gustong sabihin, gusto niyo magpa-shoutout, comment nyo lang below. Share nyo na rin tong video na to para dumami pa yung mga kahabi natin. Hopefully, no, magkaroon uli ng sigla sa pagbablog. Yun muna for this video mga kahabi. Kagaya na lagi mo sinasabi, ingat lagi, God bless, and happy bird keeping.